Okay? Tapos si lalaki, never silang nag-sex nung babae. Ibig sabihin, psychologically incapacitated si lalaki. It is because ang purpose daw ng marriage is to procreate. So, bakit ka papasok sa marriage kung ayaw mo din gumawa ng bata? Diba? Ganon yung point. Kaya because of this psychological incapacity, kahit na meron silang tama na yung edad nila, hindi wala namang violence, intimidation, fraud, or whatsoever, valid lahat. Considered sila as annulled kasi due to psychological incapacity ng lalaki. Okay? Ang isa sa mga katawa yun kasi isa sa mga proof na pinresent as evidence is never been touched at saka never been, kumbaga virgin si babae. May kasong ganun, matatawa talaga kayo. Masaya. Ayun. So again, tatandaan ninyo sa voidable contracts is affected ang consent. Okay? Dalawang klase ulit yan ha, huwag niyong kakalimutan. Next, punta naman tayo sa unenforceable contract. When you say unenforceable contract, ano ang status nito? Ang status nito is valid but unenforceable through a court action. Hindi mo pwedeng dalhin sa korte. Okay? Ano ba example ng unenforceable contract? Pwede ba yun, ma'am? Valid pero hindi mo pwedeng dalhin sa korte. Pwede yun. Okay. Ano ba example ng mga unenforceable contract? Number 1, those entered into the name of another person by one who has given no authority or legal representation or who has acted beyond his powers. Like, for example, yung mga contract of agency. Like, si Patricia, ginawa lang siyang caretaker ni Hannah doon sa kanyang hacienda. Tapos si Patricia, binenta niya yung hacienda. Unenforceable yun. Okay? Next, number 2, those that do not comply to the statute of frauds. So, gaya nga nang nabanggit ko sa inyo, sa statute of frauds kasi, kailangan is to be in writing. Okay? Kapag hindi yan in writing, writing lang hindi naman kailangan na notarize. Writing lang. Hindi mo yan may enforce sa court. Ano ba itong mga example nito? Marami to Alam ko 6. Yung kapag may obligation ka to perform something for more than 1 year, yung special promise na ikaw na yung magiging debtor, yung magkakaroon ng replacement ng debtor. What else? Yung mutual promise to marry. Ano pa ba? Yung sale of goods ng more than 500 pesos, if you can still remember, pati yung sa leasing for more than 1 year. At saka, representation as to credit of a third person. Ayun. I think yun yata. May nakalimutan ba ako? Ayun. So, example yun, yun po yung mga required na naka-writing. Okay? Pangalawa, na considered as unenforceable, yung nabanggit ko kanina, kapag two parties, debtor and the creditor, are incapacitated to give consent. Ito, dalawa na yung walang consent, si debtor at saka si creditor. Okay? But take note, 'di ba? Si debtor at saka si creditor, pareho silang minor for instance. Paano kapag yung guardian ni debtor is ni-ratify niya yung transaction ni debtor, ni minor A? Minor A si debtor natin, minor B si creditor. Paano pag yung guardian ni minor A, ni-ratify niya yung contract? Ang mangyayari, yung unenforceable, magiging voidable. Kasi, yung isa capacitated na, yung isa hindi. Paano kapag ni-ratify din ni minor B, ng guardian ni minor B, yung transaction? So, meron na tayong consent ni guardian A, meron na tayong consent ni guardian B, magiging valid na yung contract. Okay? Kaya nag-i-evolve yan kapag ang pinag-uusapan natin minor. Pag dalawang minor na nag-agree sa contract, unenforceable. Kapag meron ng ratification yung isang part, magiging voidable. Kapag may ratification both parts, magiging valid. Okay? What else? Ay, pagod na ako. Okay, what else? Okay. Next. Void and inexistent contract. So, ano ba yung mga void and inexistent contract? Ibig sabihin, sila po yung mga contract na
from the beginning, from its exception, is hindi mo na pwedeng ma-enforce between the parties. At the same time, hindi mo pwedeng dalhin sa korte. Void or non-existent sila from the beginning. So, ano yung mga example nito? Yung mga ang cause or consideration are contrary to law, morals, good customs, public order, or public policy. Like for example, I will give you 5 million pesos if you will have sexual intercourse with my brother. That is against good customs. O kaya, I will give you 1 million pesos if you will be the kabit of my brother. Bawal yun. Okay? So, against law, morals, good customs, public policy, or tatandaan nyo yun. For example, pwede bang may enforce tong contract na to? I will pay you 1 million pesos if you will, I will pay you 1 million pesos in exchange of 1 kilo marijuana. Tapos, ang magbibigay sa akin ng marijuana ay si Hana. Tapos, hindi ako binigyan ni Hana ng marijuana. Okay? Pwede ko bang sabihin sa korte na, I am suing Hana because hindi niya ako binigyan ng 1 kilo ng marijuana. Okay? The point is, nagbayad na ako kay Hana. Pwede ko ba siyang isue? The answer is no. Concept of pare delicto. Kung masama ang isip ninyong dalawa, bahala kayo dyan. Yun ang sabi ng batas. Bahala kayo kung saan kayo naiwan ng both parties. Bahala kayo dyan. Concept of in pare delicto. Nabasa nyo na yun sa De Leon, wag kayong eme. Okay? So, dapat lawful yung consideration. Pangalawa, those which are absolutely simulated or fictitious. Simulated or fictitious. For example, ang purpose nyo ay contract of yung sangla lang ba? Okay? Sangla lang. Yung lupa. Uso yun, di ba? Sasangla yung lupa for money. Pero ang nakalagay sa kontrata ay contract of sale. Deed of absolute sale na pala. So, simulated yung contract. What else? Cost or consideration does not exist in the time of transaction. Those object that is outside the commerce of men, like for example, bibenta mo yung buwan or ibibenta mo yung Philippine Sea. Considered yun as void contracts. Mayroon ka bang, pwede mo bang ibenta yung Philippine Sea? Pwede mong ibenta yung Philippine Seashells, pero yung Philippine Sea, hindi pwede. Those which contemplate an impossible service. I will pay you 1 million pesos if you will eat a whole sword. Ma'am, pwede yan sa magician. Diba? Bawal yun. Ano pa ba? Those expressly prohibited or declared void by law. For example, dito is yung donation between husband and wife. Diba? Prohibited ng law yun, considered as void. Take note guys, pag makikipag-live-in kayo, even donation between live-in partners, bawal din. Donation between live-in partners. Bawal. Kasi 'di ba, kung titignan mo, tama naman yung batas. Pagbabawal nga niya doon sa kinasal, bakit hindi niya pagbabawal doon sa mga hindi pa kasal? 'Di ba? So for instance, meron akong utang, tas may ka-live-in partner ako. Para hindi mahila ng may utang sa akin yung may utang ako, yung mga properties ko, ibibigay ko na lang yan doon sa live-in partner ko. Sasabihin ko, hindi kami kasal, hindi mo yan pwedeng habulin. Hindi ganun yung batas, ang unfair. So parang mas mabuti pang wag ka na lang ikasal kaysa sa kasal ka, 'di ba? Pero kaya nga ganun ang ginawa ng batas na even if mag-live-in partner pa lang kayo, hindi kayo pwedeng mag-donate with each other. Okay? In summary, ayun, rescissible, voidable, unenforceable, void. So lahat po 'yan valid except for void contracts. Yung unenforceable, valid pero hindi mo pwedeng madala sa korte. Yung voidable, valid siya pero may
subject siya sa annulment. Yung valid naman yung rescissible contract but is binding until rescinded or kapag nagkabalikan na ng mga binigay ninyo sa isa't isa. Ayun lang. Guys, basahin niyo yung Statute of Frauds dito under voidable contracts. I-memorize po ninyo itong vices of consent at saka ano pa ba? Yung nabanggit ko kanina, yung difference kapag isa lang yung walang capacity to provide consent, voidable. Kapag dalawa sila, unenforceable. Ha? O, di ba natapos tayo? May tanong ba kayo? Uy, may tanong ba? Wala na? Wala na akong boses. Tara na. Andyan pa ba kayo? O siya, next meeting, sabihin nyo na lang sa akin kung anong gusto ninyong gawin. Ma'am, anong gagawin namin para pumasa doon sa subject naming dalawa? Wala. Wag na. Papasa ko na kayo. Bahala na ako. Wala na rin kayong paper. Wala naman kayong natutunan doon. Kaya nyo na yun. Mag-review na lang kayo, ha? Salamat po, ma'am.